Matindi na naman po mga kamatsas ang kaganapang nangyari kahapon no sa katatapos lang na Title Tuesday. Weekly nating sinusubaybayan ang early edition, late editions. Kaya dito po ay syempre naglaro si Magnus. Yan ang papasadahan natin. Napalaban siya ng championship ulit sa early edition at sa second edition naman ang naging highlight ay sa bakbakan nila Nakamura at Hansmoke Niemann. 2 games po ang ating papasadahan. Samahan niyo po ako. Unahin natin sa bakbakan nila world number 1 Magnus at Nihal Sarin ng India. Yan, isa rin po yan sa rising youngstar talaga. At ayan, sagutan muna natin itong palagian nating puzzle na iniiwan po no for every video. At ito po ay Why to Play. Ayan, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Congrats po sa mga nakakita ng brilliant sacrifice. May matches na kasi. Ayun, madali lang, no? At shoutout natin yung mga nakatamang sagot sa end part ng video or sa last part. At ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, so it's Why to Play. Ano na naman kaya ang the best na bibitawang mabigat na tira dito ng white? Ayan po mga kamatsas, para ma-shoutout naman kayo sa ating next upload. Okay, at promote ko lang po, no? Click nyo tong mission button. Nandito ng lahat yan, no? Yan, no? Bago yan, eh. O, pag kinilik nyo yan, nandito ng lahat yan. Ilan yung puzzle na masosolve nyo per day. Ang target dito ay 25 puzzles per day. May weekly puzzle solver. May daily crown collector. Ang dami pong challenges nito, oh. Ayan, no? Matitrain talaga kayo dito. Iba't iba yan, mga kamatsas. All in sa loob ng mission button. Kaya click nyo lang po at gawa na po kayo ng Internet Chess Club. Kung wala pa, it's free lang. Alright. Okay. Ang ginawa dito ni Magnus, nag-E4. Knight C6 si Sarin. Nimzowitsch ang ginamit dito sa kanilang blitz battle. Nag-E5. Bishop F5. Ito pong Nimzowitsch, no, medyo mapanglamang to pagka ganito. Kasi biruin nyo, dalawa na kagad pyesa ang na-develop niya. Parang pinartidahan ni Magnus, ano? Nag C3 para walang knight B4 mamaya, mga ganon. E6, bishop D3, and capture, knight GE7. Ayan, yun nga lang ang drawback dito mga kamatsas. Yung ganito kasing pawn structure ay French defense. Na maganda sana may C5. Naka C5 dapat yan, imagine niyo po sa French, di ba? Pero dahil inunang ilabas ang knight, naiipit O nakakapagpasikip yan sa space ng black. Yan din ang drawback. Knight E2, Knight F5, Knight G3, hinamon na naman ni Magnus ang palitan at nag G6 lang, patibay lang. Kumbaga pag kinapture yan, di G-pawn lang ang pangka-capture. Knight D2, develop. Bishop E7, Knight F3, at dito pa lang po nawala sa talaan ng aklat. Ayan. Kasi ang old line na naitira pa sa posisyon na ito, meron pa pong naka-record na B4. Ayun, para mag-B5, no? Pero Knight F3, novelty ni Magnus. Nag-H5. Ayan. Kumbaga, nag-decide na rin dito si Nihal na parang ayaw na niya mag-castling dyan, ano? Mag-H5 at mag-H4, atakihin yung Knight. Kinapture na ni Magnus. Capture, ayun! Kung ako po, yan din ang pang-capture ko talaga. Pero ito palang isa. Grabe, no? Pagka ganito po ang pawn structure, Queen D7, tapos ideally yung knight, magandang ilagay sa E6. Ita-transfer sa E6 para makapag C5 din. Ayun. Maganda nga yung E takes. Pero itong G takes, para sa akin, normal lang naman. Kasi mabubuksan nga yung G-file, makaka-atake. Nag-H4, ayun, para naman sasalubungin, pang-lock sa G-file. Rook G8, Bishop G5, pinaka-pang-lock, no? Queen D7 angat lang at nag-G3 para talagang wala nang alalahanin ang puti na tipong may hanging pawn sa G2, kaya nag-G3 lang para solid. At nag-castling queenside, nag-B4. Aba, si Magnus wala nang kaslingan. Ang ine-expect ko po pagka nag-castling ang black sa queenside, gagayahin din para pantay lang halos. Tapos king B1, mga ganon. Pero dito, walang kaslingan, no? Nag-B4. Pwede po yan, mga kamatsas. Bakit? Sarado naman ang sentro Kumbaga, wala namang chance dito ang black na mabuksan ang sentro, ma-atake yung white king. Kaya po, napakaganda ng B4. Nag-King B8, A4, ayun no. Nako, ito na, pawn storming na. Nag-Rook F8 para ang nakikita ni Nihal, alangan namang hintayin na lang niya ang mangyayari.
Kaya nag-rook F8 para naman maka-break sa F6, makabasag. At nag-king F1, ayun, artificial castling din, mukhang pupunta dito sa G2. F6, binasag na, nainip na si Nihal, pero hindi po nagustuhan ng computer. Dapat daw ang tira ay bishop takes, H takes G5 para may threat pa sa H5, tapos Knight E7. Talaga? Ipapakain ito? Pag kinapture sabay rook H8 sa lubungin. Pero, bagamat yan po ang gusto ng computer engine, pero mahirap magawa yan sa human eye, sa side natin, ano, bilang tao at hindi robot. Mahirap magawa yung ganun. One pawn down eh. O pero, tinira ni Nihal F6, E takes, bishop takes, rook E1. Ayun. Dahil nakita ni Magnus na, teka muna, yung E6 weak. Kaya yan po ngayon ang kontiryado. At hindi pa muna maka B5 kasi baliwala po, magda Knight A5, Knight C4 lang. Lahat po ng atake na po pwedeng i-apply sa atin mga kamatsas, huwag nyo pong itutuloy kung sa palagay nyo bitin at walang kasunod o kaya ay makakatulong palalo sa kalaban. So kaya timing lang yung B5. Ayan, sorry po, nahawakan ko kasi. Timing lang yung B5, no? So balik tayo. Ang ginawa dito ay bishop takes, H takes, ayun. Okay, threat yung pawn sa H5. Nag-F4, ayun, binasag na kagad din ni Hal. Wala na siyang pakialam dito. Ang importante sa kanya ay counterplay. King G2. Ayan, safety lang muna si Magnus. Iwas lang muna sa F-file. At capture, nag-E5. Talaga. Todo-todo ang basag na in-apply ni Nihal pala dito. Knight takes E5. Knight takes E5. Rook takes E5. Nag-Queen takes A4. Ayun. Para kahit papaano naman sa isip-isip ni Nihal, makabawi-bawi man lang, makapitas-pitas man lang, at baka mamaya malimas lahat ang pawns niya, masimot, makabawi-bawi man lang. At dito mga kamatsas, unang tingin, ito rin po ang gagawin ko, rook takes H5. Yan din ang gagawin ko talaga. Pero, bad move. Lapit ko lang po yung mic ko sandali. Yan. Okay. Dapat daw ang tira ay B5. Ayun. Ba't naman kaya iyan ang tira, nakakailang. Sa bagay, kung check, may ganun eh. Harang lang, no? Safe naman. So, B5 lang daw. Para hindi makabalik doon ng Reyna, mamaya. Mabigat tong B5. Mahirap maunawa yung B5 na yan. Oh. Rook takes H5. At dito, nag-Queen A1. Okay, habol dito ni Nihal. Talaga makagulo-gulo, pero wala pa namang Queen F1. Oh, may Queen naman. Kahit may Tory pa siya dyan, medyo wala pa naman eh. Pero sa computer po, ang gusto mangyari ay magpasingaw na sa back rank. Okay? Yan, pinapakita ko po yung tama kasi nagkakaroon po kasi ng mga ganyang inaccuracy symbol eh. So, kailangan nating alamin yung tama, no? Rook H1, ganun din. Oh, sinalubong ni Magnus para mapaalis. Kung check man, may Rook A2 siyang nakikita. Pero sa computer, ang gusto ay B5 pa rin. Grabe itong B5 na to, no? O kasi para pigilan din yung A6. Pero napakabigat magawa ng B5. Parang walang purpose eh, no? Parang ang bagal-bagal, wala namang pambasag. Grabe yung B5 na yan. Pero yan ang accurate ng computer. Rook H1, balik tayo. Nag-Queen A2, check. Rook A2, and the Queen A4, G6. Ayun, another bad move by world number 1. O, ano kaya ang good move? Kala ko B5 na naman eh. Dito pinaparook H5 na para depensahan to. Tingnan nyo talaga, grabe. Meron talaga mga bagay, mahirap magawa talaga sa human side eh. O kasi pag Rook H5, tingnan mo naman, pang depensa lang? Malabo. O, G6. Queen C6, tineret. Yun nga lang, parang medyo na-overextend yung pawn doon. Rook HE1, okay, hindi pwede makipag-exchange dyan kasi masusundot ng atake sa back rank, no? Nag-Queen F6, good move. Okay, pabitin muna dito, pahinog muna, control muna sa F-file. Nag-B5, ayun, naihabol na ni Magnus. Na-realize na niya na essential yung B5. Yun nga lang po sa evaluation bar, medyo parang wala na, slightly better na si Nihal dito kung tutuusin. Nag-B6, Rook E7 mga kamatsas. Ayun, blunderacious po mga kamatsas ang ginawa ni Magnus. Bakit ganon? At bakit blunderacious? May mga check ba dito? Check doon. Pero nakikita ko may harang naman. Siguro yan ang nasa isip ni Magnus eh. Kung check dyan, angat, walang kasunod. Dito, harang lang. Ay, hindi pwedeng iharang. Bitin yung Tory. Ayaw nga, no?
Boom! Tinuluyan. O, pero bago natin ituloy yan, ang correct play po dito ay napakabigat na tira mga kamatsas. Biro nyo, ito lang ang tira. Ano? Yan lang ang tira pag tsumik dito. Ano? Sino makakaisip niyan as human? Grabe naman yan. Pag inatake, may check kasi doon, ano? Pag gumano na lang, may rook e6, biruin nyo yan, no? Tinan nyo yung king, mukhang nakakatakot, oh. Sobrang horror yung king, pero grabe pala katibay ang king dyan. May waga talaga, chess, ano? King h3, king g4. Ito yung mga masasagwang good move kung tawagin. Masagwa, pero good move. O, pero balik tayo sa rook e7 na ginawa. Queen f2 check. King h3. Rook f3. Ayun. Akala ko pa nga check dun eh. Pero mas matindi pala to. Oo nga. Mas mabigat. Threat ang reyna. Threatening matchas. Rook e8. Takes. King b7. No choice but to capture. Mamatihin eh. Capture. At dito po nag-king h4. Okay. Gapang-gapang muna. Ayun. So hindi makalapit yung king. Tineret. Nag-rook e5 na lang. Kasi po kung mag-g7, useless. Mayroong check, kain yun. Kaya nag-rook e5, pinaka-capture g4. So ang habol na lang dito ni Magnus ay ma-fortress niya ang position. Fortress meaning mailak niya. Yun nga lang po talaga malabo kasi may mga pawns pa kasi. O yan o, may mga pawns na pambasag eh. Malabo ma-fortress. Check, baba, o g5 capture. Wala eh. Malabong ma-fortress. A5, magdedire-diretso na yan. Na-upset po si Magnus sa last round. Championship ito eh, kung nanalo si Magnus. Champion siya eh. O pero dahil natalo kay Nihal Sarin, sino nag-champion? Sa early edition, si Nihal. Galing ni Nihal, ano? Champion. Isa lang ang talo ni Nihal eh, tapos panalo lahat. 10 out of 11. Natalo lang siya kay... IM, Sam A, Shamakil, ayan ng USA. IM lang nakatalo sa kanya, pero panalo lahat. Okay, ito namang susunod natin. Championship naman, matinding laban sa late edition, Nakamura and Hans Mokniman. Tingnan natin. White dito si Naka. Grabe, no? 3407 ng rating sa Blitz. Mamaw talaga. Robot na to si Nakamura, no? At ito naman pong si Niman, 3261. Grabe mga rating nila. No? Kailan ko kaya maabot yung mga ratings sa ganyan? Ano? Mamaw talaga. Nag D4, Knight F6, Bishop G5. Tinirahan po ng tinatawag na Trompovsky attack. Nag D5, E3, C5. Ayan, basta relax lang si Niman. Control the center. Kinapture na yung Knight. So yan po talaga ang isa sa purpose ng Bishop G5, no? Pag may pagkakataong makapture yung knight and mag-create ng double po ng black, dinadaan ng white sa positional pawn structure advantage. Ayan. At kinapture lang ni Naka. Yan ang medyo bago sa akin. Kasi madalas dyan, di ba, yung nagsi-C3 lang, parang London. Sinosolid lang yung D4 o kaya knight F3. O, pero ito kinapture eh. Kumbaga parang, sige nga, paano mo babawiin? Parang may hamon. E6, ayan na po. Sinimulan na ni Niman paano babawiin ang C5 na yan. Nag-A3 lang. O, hindi naman pala naghangad dito na depensahan pa, no? Dahil mababasag din eh. Bishop takes, Knight F3, Knight C6 at nag-B4. Ayun. Dito po, B4 nobility by Naka. Ganda sana nitong B4 kung may bishop eh, no? Yung tempo na ganun ba. Pero ang old lines dito, Bishop E2, C4, Knight BD2. Yan ang mga madalas na ititira sa posisyon na to, mga kamatsas. Pero balik tayo sa B4, Bishop E7, Knight BD2, and nag-E5. Ayan. E5 para, syempre, to improve the center at makawala ang development ng light square bishop. Bishop E2 lang, relax lang si Naka, develop lang. Pero hindi po nagustuhan ng computer engine. Ang gusto ng computer, yung pampaluwag talaga, no, ng sentro, C4, E4, o kaya C3. O yan, yan ang Bishop B5. Yan ang gusto ng computer, no? Pero balik tayo sa Bishop E2 ni Naka. Nag-E4. Ayun, inatake kagad ng Knight. Knight G1, napabalik. Sagwa ah. Kasi normally dito, di ba mga kamatsas? Kaso pag kinapture, may F5. Ayun. Yan siguro na-realize dito ni Naka na tapos, Bishop pair pa yan. May papagapang na F4. Imagine niyo po mga kamatsas kung gaanong katindi ang magagawa ng black na
makaka-atake yan eh. Rook G8, ganon. Nako, delikading nga. Kaya ginawa, nag-decide si Naka mag Knight G1. Yun nga lang, ang challenge is paano niya maibabalik sa proper development ang kanyang knight. Nag-F5, ayun. F5, bad move. O hindi na tugma, kumbaga, no? Dapat daw is castling. Naku po naman, parang ang sagwa nun ah. A5, basag. At King F8, yan ang mga moves na gustong ng computer, no? Pero nag-F5 eh. C3, okay, C3 to control the D4, pero ang gusto naman po ng computer is Knight H3, develop to F4, Bishop B5 pa rin para yung Knight ma-develop sa E2. At ayun, pangatlo namang choice yung C3 pero ayaw pa rin ng computer, ano? Medyo nalayuan na sa linya eh. F4, ayun, grabe, bumira na ng sacrifice si Niemann. Malupay, pambasag. Kinapture lang ni Naka. Rook G8 atake, G3 para solid, Bishop F6. Ang purpose nung sacrifice para mabuksan yung diagonal. Okay, Bishop F6 atake, Rook C1 depensa, nag-Bishop E6. Yan, ang point kasi dito paano i-develop to mga kamatyas. Yan ang inaabangan ni Niemann dito eh. Paano i-develop to. Bishop B5, ayun na, i-develop na sa E2. Nag-Queen B6, kinapture, capture, and Knight B3 muna. Okay, para makontrol ang D4 kasi baka mag D4 din mamaya eh. Bishop G4, talagang ayaw patahimikin ni Niemann, no? Talagang pinapagpag ang position ni Naka. Pero, bagamat matapang at matulis yan, bad move sa computer, mga kamatyas. Ang gusto ng computer, A5. Grabe, ganun lang. Bakit? Pag kinapture ng Knight, sabay King F8 lang. Naku po, eto na naman. Eto na naman, hindi magagawa ng human yung ganyang kalalim. Ang lalim nung A5. Grabe talaga tira ng computer, ano? Balik tayo sa Bishop G4 ni Niemann. Queen D2 si Naka. Castling queen side. Ayan, mukhang matapang na naman ang tirang yan dahil may D4 ako nakikita. Pero, bad move. Ang gusto po ng computer ay H5. A5. Yan ang mga linya, oh. Tapos, Bishop C8. Mukhang gaganon. Grabe talaga. Okay, castling si Niemann. Knight E2, develop. Rook D E8. Ayan, ang gusto dito, nakikita ko po, obvious na obvious, babasag E3 para mabuksan ang E-file since ang king nandyan. O pero, bad move. Dapat daw ang tira ay H5. Ito kasing H5, H4 yan mga kamatyas. Yan po ang purpose ng basag na yan eh. H5, tapos King B8, and Bishop H3 para hindi makapag-castling ang puti. Mapanatili ang king na nasa gitna. Ayan. Pero nag-Rook E8, Knight E4, okay, para mabarhan. So mababaliwala na po yung E3. Nag-H5, ayun, saka pa lang naihabol yung H5. Binad mo ba na? Grabe talaga, no? Ang chess talaga, pag kami nakita kang good move, gawin mo agad eh. Pag hindi mo nagawa, maaring mag-iba na ihip ng hangin. Eh. Bishop H3 daw ang best move dito to prevent the white's castling possibility. O pero, nag-H5, Queen E3. O binalak naman ni Naka para siguradong di talaga makatulak, makagulo-gulo si Niemann. Pero mga kamatyas, inaccuracy pa rin. C4 daw ang tira. Ay, oo nga, no? Lakas nito. Para meron kagad intimanong malakas na control. Ayan, para maka-atake naman sa C5 dahil nandyan ang King C4 nga. Convincing ang C4. Mga kamatyas, the best. O pero nag-Queen E3. Kumbaga parang sa isip ni Naka para wala ka na talagang chance na gumulo-gulo pa dyan, barhan na kita. Nag-Queen E3. At nag-Bishop H3. Na-realize si Niemann, okay, di kita pakakaslingin. Ayaw mo mag-castling eh. Nag-King D2. Ayun. Okay, parang laro ni Magnus kanina. No? Wala nang kaslingan. King D2. Rook D8. Okay. Nakikita kasi ni Niemann na ito na nga yung paparating. So, nag-Rook D8 naman. Anti-C4 yan kasi unang-una talagang nandyan ang King sa gitna. Nag-King C2. Okay, nakikita ko po dito ay artificial castling na parang tipong pupunta dyan, ganun-ganon, bago mag-break C4. So, iwas muna sa D-file. Pero, hindi po gusto ng computer. Ang gusto ng computer ay A4. Idea A5. Paalisin ang reyna dyan. Okay. A4, A5. O, balik tayo sa King C2. Human nerve move. Nag-Bishop D7. Knight C5. Sinalpa ka ng knight dyan para kasi baka mamaya tamang hinala si Naka, gumanon-ganon mamaya tapos yung bishop pupunta dyan.
Tamang hinala no? Ayan, nag-knight C5. At nag-bishop E7, paalis lang, nag-knight. Talagang nilagyan ng matibay na pundasyon, no? Hindi lang semento, talagang aspaltado yung knight, oh. Nag-bishop G4. Napansin naman dito ni Niemann, oy, nako, magde-develop ka ng Tori dyan. O, ayan. O, kaya inagapan. Nag-H4. Nilak na ni Naka kasi po baka mamaya makagulo-gulo pa ng H4 ang black dyan. So, nilak na talaga totally ang king side. Ang usapan na lamang po ay sentro and queen side. Nag-queen B5. Ano plano? Susundot ba ng mga check doon? Makikipag-queen to queen ba? A4. Hinamon pa. Winelcome pa talaga ni Naka. Ano bang plano mo? Makikipag-queen to queen ka? Sige nga. O, ayan. At bumalik din pala si Niemann. Nanindak lang. Sindakin si Barbara. Ayan. Pero, ang gusto po ng computer ay capturing na ito. Knight takes, tapos queen C4. O, yan ang gusto ng computer para at least hindi talaga totally talo sa tempo. Pero, pag queen B6 kasi parang talo sa tempo parang pinatira mo lang yung puti ng extra move Nag-rook B1, o dahan-dahan lang. Rook G6, rook B2, grabe kunat ni Naka. King C7, kunat-kunat, porma-porma, battery, ready to break B5 mamaya. Rook B8. Ayan. Nakahalata na si Niemann. Teka muna. Sobra-sobra na yung ginagawa mong paghahanda sa B-file, sabayan kita. Parang ganun, ano? Pero, bad move po ang binigay ng computer sa tira na yan. Dapat daw King B8. Nakikita ko dito yung King ilalagay sa A8. Bago pa mabomba yan at magkabukasan sa queen side, at least yung king tago na sa A8. O, di ba? O, pero nag-rook B8, knight D4, okay, pag kinapture hindi pwede. Ayun. Nag-king D8, nakko po, ayun na, lumala na. Tingnan nyo po, evaluation bar, plus 4.96. Napakalaking lamang yan. A5, ayun, good move. Ay, oo nga. Sa pool 101, ayun, oh. May sapul na pala. Takes na quality daw ng pag ganun-ganun lang. B5, sunod-sunod ang momentum. Sunod-sunod ang momentum. Nag-queen C7. Walang magawa si Niemann. O, sabi nung iba, nasira ang engine. Nasira daw ang engine. O, pero hindi naman po, nagbago na po si Niemann. O, kung maaring nagawa niya before, I believe, pwede naman po magbago, di ba? O, kasi kita naman nagkamali o. Rook B8 check, Bishop C8 harang, Queen takes A7. Ayan, at threatening. Nako, Rook takes Bishop na and Rook B8. Nag-Bishop D6. Ayan, para walang ganon at walang Rook B8. Control ng Bishop. Pero nag-Queen B6 check, dinaan na po sa yaman. At dito po, hindi na pinakapture si Naka ng Rook B6 at ni-resign na. Grabe, no? Double quality O, pagka ganyan, no? Tingnan nyo, double quality up Double quality up. Ang sama ng position dito kasi wala hindi nakita yung double na ganon. Grabe yung knight ni Naka, no? Sobrang likot. Nalito si Niemann doon. At ang nag-champion po dito, walang iba kung hindi si Nakamuring. Ayan. Second place si Firouzja at Vugar Rasulov ang third place. Si Niemann ba? Yung pang number 7. Late edition, hindi na sumali si Magnus Si Wesley So, hindi sumali, ano? Both early and late editions, hindi siya sumali mga kamatsas. Okay, so yan po ang update dito sa ating weekly na sinusubaybayang Title Tuesday. At bago po tayo mag-shoutout mga kamatsas, promote ko lang ang aking kamatsas super supporters join button. Mag-join na po kayo. Grabe, hindi po kayo magsisisi. Talagang napakaganda ng aralan sa ating opening, malalim at maliwanag, detalyado. Mag-join na po kayo. Ang details, ang link ay nasa description below. Basahin niyo po muna bago kayo mag-join. Okay po, ito po ang ating mga shoutout. Para po sa unang nag-comment kahapon sa ating last upload video, shoutout kay Erjan Santillan. Okay, shoutout po. Lagyan ko ng heart. Talagang siyang kauna-unahang challenge din yun kauna-unahang mag-comment. Iba yon. Shoutout talaga yon. At ito po si Eddie. Alright, shoutout kay Baram Mendoza, kay Efren Ursudan, Jet, kay Raymar Galosa, Raymar Guanico, kay Eldimar Fernandez, kay Roslyn Garofil, Rolly Kulasi, at kay Melbar Kiran, kay Efren Mabini, Sayan PH. Ayan, shout out po sa ating
join member button. At kay Emmanuel Prado Jr., kay Medi Aguirre, Sixton Panaligan, sino pa? Cedric Pabiana, kay Kaizen Edits, kay Ray Santos, Norman Diamante, Rugay Jamil, Matthew Umali, NJDJ2, Armansky, kay Jose De Leon, Ari Salvator, kay Labnals, kay Ray Nontombok, kay Lemo J. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kamatsas. Maraming salamat po sa mga nag-comments. Ayan, patuloy po kayong magsagot sa ating daily puzzles ng Internet Chess Club. And then, explore nyo po yung missions button. Ayan, at marami po kayong magiging pang-training doon, especially enhancement of our game analysis. Yung analysis natin lalakas talaga mga kamatsas. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pang chess updates.